We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? It appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulla na tiniturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po may mga na-destroy na evidence dito sa Pilipinas, so they could no longer push through with the investigation. But ang sabi ni Kaufman is, what I do know is that my client, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng palace dito? Of course, kinikilala natin ang naging findings nitong si SOJ Boying Remulla. We received a photo of Senator Erwin Tulfo and PCO Secretary Jay Ruiz with one of the whistleblowers in the missing Sabongero case, alias Brown. What's the palace's take on this, ma'am? Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz. At tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator, social media content creator. At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, na kinumbida nung nagsa-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. And ma'am, just a follow-up, we reached out to Sec J about this, and it appears that the secretary blocked me when I asked for clarifications about this. And we remember the president saying that his administration is open to dialogues and questions and even criticism. So what does the palace make of this situation, ma'am? For a while. Block o bluff? Blocked. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So, aalamin natin kung paano ba nangyari, na kung tawag ba yon? Text or what? Message, ma'am. Message, and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Pero makakarating po sa kanya. Thanks po. Thank you, Ivy. Next question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, si Lithuanian Defense Minister Dovile Shakalien ay dumating sa Pilipinas for a 4-day visit. And when we had a chance to interview her, sabi niya po, pinuri niya yung transparency initiative ng Marcos administration sa West Philippine Sea. Sabi niya, it is the Philippines' documentation and reportage of harassment by China of fishermen can be considered as a gold standard and showed how China is gaslighting you and gaslighting your people. So ano po ang pananaw ng Malacanang sa ganitong papuri ng Lithuanian government? Nagpapasalamat po tayo sa bansang Lithuania at kay Defense Minister Dovile Sakalieni, kung tama ang aking pagkakapronounce. At nakikita po ang ginagawang trabaho ng Pangulo, kung paano ba ipagtanggol ng Pangulo at ng administrasyong kasalukuyan ang karapatan ng mga mangingisda natin at iba nating mga kababayan patungkol po dito sa West Philippine Sea. Masarap pong pakinggan na mula sa isang banyaga ang nakikita nila at nare-recognize nila ang mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Masarap po yung pakinggan. Ang masakit pong pakinggan, kapwa nating Pilipino o kaya Filipino public servant, ang hindi magkaroon ng stance patungkol sa West Philippine Sea. At hindi nakokondina pa ang ibang mga ginagawa ng ating Pangulo pagdating sa pagtatanggol sa mga mangingisda at karapatan natin sa West Philippine Sea. On another topic naman po, si
Yung Duterte's lead counsel, Nicholas Kaufman, had an interview po sa The Hague kahapon kung saan tinanong siya about the statement of Justice Secretary Boying Remulla na tiniturn over na raw nila sa ICC yung investigation ng drug war dahil po may mga na-destroy na evidence dito sa Pilipinas, so they could no longer push through with the investigation. But ang sabi ni Kaufman is, what I do know is that my client, former President Duterte, had nothing to do with destroying any evidence in relation to the drug war. Ano po ang komento ng Palace dito? So, if that what he knows, then so be it. Yun siguro yung kwento sa kanya. Kaya yun lang din ang lalabas sa kanya mga pananalita. Pero may mga follow up lang doon sa question na yun. May mga nakarating po sa palasyo na yung drug war evidence ay mga nasira na rin po or hindi na talaga may investigahan din based on mga pinasang impormasyon sa palasyo. Wala pa pong pinakadetalye na babanggit si SOJ Boying Remulla at alamin natin kung anong pa itong mga ebidensyang kanya nabanggit. Pero of course, kinikilala natin ang naging findings nitong si SOJ Boying Remulla. Yuse Claire. Okay? Sorry. Ivan? Sorry, if I may. Mm. Yung hingi lang po ko na update, baka meron po tayong announcements on resignations that have been accepted. Baka may update po kayo. Yes, meron po tayong update. Tinanggap na po ang resignation ni Miss Ana Puod. At yung pangako ko sa iyo tungkol sa gusto natin pag-graduate at makapunta sa upper middle income country, nakapagbigay na po ng mensahe sa atin at isi-share ko na lang siguro sa iyo mamaya. Isa lamang dito, ibubuot ko na lamang, ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palakasin ang macroeconomic foundation at ipagpatuloy pa po ang mga reforma sa infrastructure, education, innovation at digitalization. Pati na po ang ease of doing business like the Create More Act. Pati po ang PPP or Public-Private Partnership Code. So makaasa po tayo na magiging positibo tayo para po makamit natin at makarating po tayo sa upper middle income group. Thank sa you. panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Thank you, Ivan. Harley Balbeno, PTV4. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, earlier today, the parents of Mary Jane Veloso, together with some groups, went here at Malacanang to file a petition urging the President to grant amnesty to Mary Jane. They are wishing po na sana, before the SONA of the President this July, ay mag-grant na yung amnesty. So your thoughts on this po? Wala po ako ngayong kaalaman in particular kung kailan po nadala yung sulat. Pero makakarating po ito sa Pangulo at kung wala naman tayong malalabag na batas at ito'y kakabuti ng ating kababayan, makakakuha naman tayo po malamang ng positibong reaction dito. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.